extend legislative immunity. But I think that is based on tradition that may not hold to any specific witness. That is why this representation, as early as last week, I think, suggested a modality that is based on the law itself, which is Republica 6981, where a potential witness can apply under the witness protection program of the law. I think this is the best remedy that any potential witness who wishes to come into the open, considering that he or she will be protected well by the law. Yun sana yung gusto nating tuntunin noon. Ako po ay nalulungkot wala yung Justice Secretary because before I floated that idea, I made sure that that one is something that we can rely on. I spoke to an Undersecretary of Justice, pagkatapos okay naman siya nung umpisa until he recommended or he suggested that the Secretary of Justice should also be consulted. So sabi ko, mas mabuti yung gano'n. And then the Secretary of Justice called me personally. At ang sinabi nga niya, that is something that we can float, we can encourage people like that. Kasi pagkakaalam ko, ang Senado, magkabakas naman tayo kasi ngayon we are pursuing the Whistleblower Act na sana ay ratify ng Senate as soon as possible. So sa aking pagkakaalam po ay sinabi niya na this is a route that a potential witness can take. Of course, subject to the application kung siya ay eventually be admitted. Kung sakasakali namang hindi siya ma-admit, wala pong problema doon. However, sabi ko sa kanya, we need to go into the process, which he agreed. Ang naging problema lamang po, Mr. President, Mr. Chair, bigla kasi siya gumawa ng parang press briefing na kung saan sinabi niya na before a particular, in this case, the Discayas can apply under the Witness Protection Program. Kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Sapagkat kahit basahin po natin yung Section 10, na ito po yung applicable provision under the law, yun pong restitution or indemnification to the government, while it is a good policy, wala po doon eh. Walang requirement na gano'n eh. Kaya nga, ang sabi ko, kung nandito sana siya, I could have confronted him personally. Magkaibigan naman po kami, hindi ko malaman kung bakit siya tumaliwas doon sa usapan namin. At abogado naman siya, kaya-kanya naman basahin po either Section 3 or Section 10 of the law. Wala po talagang restitution eh. Kasi mag-a-apply pa lamang po kung sakasakaling ma-admit siya. In other words, the process must begin. Hindi nga po nangyari yung gano'n eh. So sayang po yung pagkakataon na tuntunin yung remedy, which is very, very legitimate under the law. So inconsistent po yung sinasabi natin ngayon na we can provide legislative immunity, but the may I respond to Senator Marcoleta? Thank you, Mr. Okay. Magkaiba po yung legislative immunity kesa doon sa pagiging state witness. Yung legislative immunity does not extend to prosecution. Ang sinasabi lang natin, lahat ng sasabihin niya rito, maski incriminate niya yung sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Yun lang po yung legislative immunity. Yung sinasabi niyo po ay yung ma-admit sa Witness Protection Program at pwede siyang tanggapin ng DOJ bilang isang ordinary witness or as an accused na pwedeng i-discharge ng korte as a state witness. Okay ba po yun? Kaya huwag niyo po paghaluin. Kasi sandali lang po. Wala po tayong jurisdiction doon sa pag-admit sa Witness Protection Program. Under the law, pwede lang tayo mag-recommend. Pero iba po yung pag-uusapan natin, legislative immunity which is implied or inherent sa Congress or sa Senate for that matter, na kasi meron tayong power of contempt, pwede i-extend yan sa power din to grant legislative immunity. Although wala pong jurisprudence dito, pero may mga ruling din po dito ang Korte Suprema.
at wala naman pong nagtutuloy sa Supreme Court, ginagawa natin ito, as I said, for the longest time, wala naman pong nagko-question. So kung meron magko-question, then we will allow or we'll just wait for the Supreme Court to issue a ruling in this regard. Pero wag po natin pagaluin yung Witness Protection Program sa legislative immunity. Domain lang po natin yung legislative immunity. Now, if anybody wants to question that authority or power, which is inherent, sabi ko nga, no, hindi ito klaro na may power tayo kasi wala naman po talaga sa batas. Pero sa US jurisprudence, meron po yan. Meron tayong pwede i-cite. Na tayo naman po, minsan sumusunod sa, di ba, nakapattern po tayo sa United States pagdating sa mga jurisprudence. So gusto ko lang i-clarify na iba po yung sinasabi niyong Witness Protection Program at being a state witness in the court of law kesa sa legislative immunity. Those are two different animals. Mr. Chair, malinaw na malinaw po yun at hindi ko po pinaghahalo. Naiintindihan ko po yun. Ang sinasabi ko lang po, yun pong Witness Protection Program is a better remedy sana kung yun po sana ay napagbigyan. Hindi ko po pinaghahalo yun. Sabagat malinaw po sa akin, iba po yung course ng legislative inquiry, iba lang po yung remedy na yun po ay ibinibigay legitimately. Thank you very much, Senator Marcoleta. So, can we continue? Meron ka na lang 25 seconds, so you better wind up because si Senator Jebby is waiting in the wing. Salamat, Mr. Chair. So, Mr. Diskaya, saan nyo binibigay sa kanila ang pera? Your Honor, kinukuha po minsan ng tao nila. Saan po? Your Honor, sa ano po, minsan nakikita po kami sa, pinupupunta po kami sa ano, sa Shangri-La or minsan po sila po pupunta sa office. Yes, Mr. Chair. Sino yung nila? Ano po? Names, please, names. Yung mga nabanggit ko lang po dito, yung tao po nung nandito po sa affidavit ko. Thank you, Mr. Chair. At saan nyo nilalagay ang pera pag binibigay nyo sa kanila sa shop o sa office nyo? Kadalasan po yung Honor, ano lang po, nasa paper bag lang po. Paper bag? Asya.